Ay, dami nila. Hmm. Hmm? Ayaw magdapo. Huwag lang tayo maggalaw. Yan sila naglalaba. Tara. Let's go, let's go. Doon tayo sa kabila. Siya nagpapat. Tatawid lang po tayo ng kalsada sa flag. Diretso papasok sa flag. Hmm. Yan. Why of crocodile? Meron pa naman. Water salt crocodile. Crocodile. Ay, meron ba? Ayun. Crocodile. Daddy, Solo lang. na may crocodile. Salt Let's go. water. Tayo yung kalsada. Kalsada pala dito. Sa flag pa dala. Ano yun? Hindi kailangan kasama ubos yung puro sa Ganyan na talaga yan? Meron pa yung mga saging sa loob niyan. Bababa kayo ng bababa. Ayaw talaga man. Kung mga nakasal na, bibili ako ng suso. Yeah, Pero tayo to. yung tama na? Rock and roll. Ano yun? Tama ang Hindi ko alam mo eh. Ay ba? Ah, Opo daw po. saan? Pag tinatamaan nila ng pana. Ayan. Ah. Tinatarget pala nila. Ay, awat din pa. So that's there. Basal. Basal. Magsukur. If you want to say thank you to din po ang salamat magsukur. Magsukur. So, sila po ay hindi sumasayaw dito to entertain kasi nga po ang mga modern guitar, ang Palawaan Tribe po meron ng sariling two-string guitar na tinatawag nilang Kudyapi na isa sa pinakaunang gitara sa Pilipinas. Yun, So, Kudyapi. ngayon, pakinggan po natin yung Kudyapi. Sige man. Kujapi. Galing. Yeah, so that's their Yeah. music. So, ang tawag nila sa music Yeah. na Bagit, ibig sabihin po bird song. Kasi yung mga music nila more on nature. Kaya ang tawag nila Bagit or bird song. Next naman, Bird song. meron silang tinatawag na aroding. Sige man, aroding. So yung aroding po, it's made from a piece of a wild pump. Tapos yun sa ibabaw, yung kulay itim, beeswax to adjust the sound. Through vibration gamit yung bibig nila, they can create an amazing sound. So ngayon, pakinggan po natin yung aroding. So I will join them dahil tinuruan nila ako sa pag-play ito. Sige man, aroding din nyo. Galing. Ayan, so that's Ayun. the aroding. So mas maganda din siya pakinggan pagka mas marami nagpa-play. Back at the mountains, they play it all together din po yan. And pagka, syempre, sila po kasi doon yan eh, hunter-gatherers. Kaya meron tayo itong mga spear nila. Ginagamit Ayan. nila itong mga sibat na to to hunt animals, yung mga baboy damo, yung mga bakal na to, together with that agong, yung sanang, hundreds of years na galing pa po sa kanilang mga ninuno. Itong spear na to, tinatawag nilang ligid, yung isa, surayang. Surayang po is ginagamit para i-trap yung target like yung baboy damo. Pagka tinamaan ito, dahil sa hook na yan, sasabit lang sa katawan niya yun. Kapag nag-try na tumakas yung target, ito yung mangyayari. Mapapahiwalay lang sa handle niya. Yung purpose ng handle is para sumabit sa mga puno or sanga para hindi na makalayo yung target nila. And they will follow up with this ligid para patayin po yun. So basically, surayang to trap, ligid for the kill. And pagkatagulan, syempre meron silang ginagamit po to hunt birds or mga ibon. Part ng kanilang diet.
Pero bago yan, meron silang technique na ginagamit para gayahin yung sounds ng mga birds. Tampios! Mm. Hindi ako marunong. So that's their bird whistle. So kapag visible na yung target nila, they will use their blow darts. Everyone po, tignan nyo kung paano nila gamitin yan. Sige man. Oh! So that's foundation animals. Malupit ah. Sobrang lakas nila gumamit lang kasi nga sa buong Pilipinas po, sila lang po ang tribes na hindi gumagamit ng pana or Shooter. Patay. Tawag nila sa bukad sa dialect nila. Sa Tagalog po, we call Ayan, that sumpit. So dito, we discourage them sa paggamit ng mga yan para mag-hunt kasi yung hunting ground po natin limited na. Maligayo ka, sugat. Yung program po na to, every hapon, binibigay namin yung laman ng donation box sa kanila Ah. para mabili nila yung mga needs nila sa market. Pagka sa bundok, syempre, nag-hunt pa rin sila, pero dito po hindi na talaga. Syempre, like yung mga baboy damoy, mga unggoy, they hunt those animals. Pero bago yun, naglalagay sila ng lason sa dulo ng bawat bala nila. Yung nasa frame po na yun yung mga bala na may lason. Kapag ka ginamit sa hayop, mamamatay talaga yun after ng ilang minuto lang. Kaya kapag accidentally napatama nila sa mga kasama nila or sa inyo, say goodbye din po yan talaga. Kasi nga hanggang ngayon wala silang gamot para sa lason yun. Gawa daw siya sa mga halaman pero powerful siya. Kapag sa hayop nila ginamit, hinuhugas nila yung karne in a running water para after nun, bago nila makakain ng safe po. Man, apoy man! For the last part, ipapakita naman nila kung paano sila gumawa ng apoy sa bundok. So meron silang unique way sa paggawa ng apoy. Apoy. Sige man. So meron silang tatlong material sa paggawa ng apoy. Sige man. Ang muna nila balan. Ito balan. Ito bato, bato apo ito. Bakal, bato, at Mano nga ini Cotton. ito lublub. native cotton. Tapos flintstone at buhay na bato. Buhay na bato. Yun nga, flintstone, buhay na bato. At bakal. Ikapoy Yung bakal ito. po, yan ay evidence na nagkaroon sila ng pakikipagpalitan sa ibang bansa long time ago. Yes, so Ito, ipapakita Ramon, niyo yung yun. proseso. Napudpud nila. Magdala ako bukas marami sa bahay. Tato pang may witki. Nalimutan ko kanina nakaplastic na. Mga buhay na bato kasi kadalasan nakikita sa tabing ilog. Marami sa amin kaya yan. Atin ba? Nakita nyo? Dalawang strike lang meron ng usok. Ang kailangan nyo na lang ngayon po, ito yung dahon para makagawa ng apoy. Sukur. Kato mo nga po niya ito. Yan. So ito yung mga material na ginagamit nila. Eh, bos mo sa Mm. tunggu ka. Uy. Ayan. So ganyan sila gumawa ng apoy. Yung mga kabataan sa kanila, nasa 10 years old, marunong nang gumawa ng apoy dahil part ng survival nila. Karamihan po ngayon nagbumalik doon para mag-aral kasi nga meron silang basic education. Yung iba bumababa dito para dito sa atin mag-aral. Uy. Like yung photographer Easy, ah. kanina, yung nagpicture sa inyo sa entrance po. Tapos sila po ay members ng tribes, mga official tribe at photographer. Magpipicture sa inyo after nitong cultural sharing natin. So, itong torch nila, according to them, yung ganito kahaba, nagtatagal ng 3 hanggang 5 gabi. Depende sa paggamit. Yung nagamit din nila to sa pangtaboy ng mga bad spirit, mga bad luck. Ginagamit din for aromatherapy dahil mabango siya. Pero yun po amoy yung usok. Tapos, ginagamit nila for insect repellent at panggamot ng sakit ng ulo at ng tiyan. Ano pong amoy? Yan. Bango. Hindi po. Ito po ay again from almasiga. Ang almasiga, tumitigas yung dagta. Yung dagta na to, hindi po siya tumitigas. Malagkit lang talaga siya. Ito po ay dagta ng wild pili tree. Wala tayong pili sa Palawan po, kahawig lang. Tawag nila salong or sa iba sahing. And so, ngayon, syempre, nuso ka na kayo. Wala na yung bad luck po. Pagkalabas niyo, daan kayo sa Lotto later. Sure win po yan pag tumaya kayo. Joke lang. So ngayon, if you want to know more information kung paano lahat nagsimula, marami tayong information sa likod. So that is all for our cultural sharing. Magsukor. Ang ginasalamat sa kanila, magsukor. Magsukor. Yan. So ngayon po, let's take picture na with the tribes. Kung gusto niyo bumili ng mga product nila like yung torch, yung kanilang blow dart, meron tayo sa souvenir shop po doon. Ay, sige. Yan. Sige po, proceed na po tayo sa bahay nila. Tapos after yun sa kanilang alagang si Samson. Saan si Samson? Yung Burmese python po, yung nasa yung box na yun, yung kulay puti. Oh? Meron tayo sa tribes, sir. Sige. Sige, Pani. Liga lang, be. Be?